Sa ano to sa CBC na news to ilalagay ko dyan yung link. Tapos yun nga, pinahinto sila ng trabaho yung tatlo. It's either mag-reapply daw sila ng kanila work permit or extension. Ano raw yun, aabutin ng mga 6 months. Or umalis na raw sila ng Canada within 3 months. It was their dream to be permanent residents of Canada. Now these 3 construction workers might have to move home to the Philippines after the Department of Immigration rejected the extension to their work permits. When I read the letter, I almost fainted because it's refused. They were rejected because of small errors by their employer, Brycon Construction, on their permits. Brycon forgot to pay a $230 fee on 2 of their applications and forgot to submit a document on another. Instead of being given a chance to fix the mistake, immigration told the men to leave the country or apply for their permits from scratch. It means for 6 months, they aren't allowed to work. They can't afford food and rent, let alone send money to their families who were hoping to join them here soon. Seeing them struggling, it's double the hardship I'm experiencing now. It's like torment, mental stress, anxiety, sleepless nights, thinking about the situation, about my kids' future, about my family's future. Yun! Nandito ako sa yung alam niyo yung lagi naming pinupuntahan pagka kami yung sledding, pagka ganito yung tsura niya pagka hindi ma-snow. Yan. Maganda na yung mga puno-puno, may mga pula-pula, dilaw, green. Punta tayo dun sa may parang tok-tok na yun. Wala lang, para lang maggala tayo. Alam nyo naman, kailangan na nating sulitin. Kasi nga, diba, mag-winter na. Kapag nag-winter na naman, patay na naman tayo. Ganda rito. Pinupuntahan namin to dati ng mga tropa. Pagka lang yung nag-skateboard ako, nag-scooter sila. Rin dito maganda siyang parang libut-libutin. Isa sa pinupuntahan to ng mga nandito sa Brandon. Problema ngayon, mainit pa. So wala pang tao. Anong oras ba? 3 PM. Medyo medyo mainit pa. Maya pa yan, mga alas 5, 4:30, alas 5 yan, mababa na yung araw. Pero syempre mas gusto ko yung ganito, wala tayong kalaban. Problema kasi pagka maganda na yung hindi na masyado mainit, doon na naglalabasan yung mga tao. Alam nyo naman tayo, soloista tayo. Ang ganda na. Akit tayo dito sa may hill na to. Dramatic effect po. Boom. Diba? Yung iba kalbo na. Mga puno-puno dun kalbo no. Pero dito dilaw-dilaw pa. Relax lang tayo dito para naman maiba yung view natin. Tamang kwento sa init ng araw. Ang puta. Ano ba temperature ngayon? Temperature 26. Kaya medyo ganito gustong-gusto ng mga puti dito. Mga nakababad sila sa araw. O nga pala, meron akong nabalitaan ito, bago lang to. Mga Pilipino. Nasa Nova Scotia. Nasa may Nova Scotia sila. Ngayon, nanganganib silang umuwi ng Pilipinas. 3 sila. Actually, marami silang trabahante dun sa sa company na yun. Yung pangalan ng company nila Brycon Construction sa Nova Scotia, sa Halifax. Construction company na nag-aayos ng yung Highway 103 ba yun? Bagong kalsado, kino-construct nila o nire-repair ganyan. Marami silang mga yung parang mga international na trabahador. Yung mga temporary foreign workers na galing sila sa ibang bansa. Pero
karamihan daw doon mga Pilipino, 18 raw yung mga international nila na trabahador, karamihan daw do Pilipino. Ang problema nun, merong malas na tatlong kababayan natin. Yun ang masakit. Yung mga kababayan daw natin na yun, actually hindi naman nila kasalanan ng company, nung kanilang manager. Hindi na bayaran yung employer fee daw. Dalawa, $230 daw yun, hindi na bayaran. Tapos yung isa, hindi raw pasa yung LMIA. Anak ng kumbaga hindi naman kasalanan ng mga kababayan natin. Sa extension ang ina-applyan daw nila nun, yung extension ng kanilang work permit. Kasi di ba dito, tulad sa company ko, kung kunyari kayo ay nag-apply na ng permanent residency at tingin nyo hindi aabot yung yung application na mapi-PR na kayo, tapos yung mapapaso na yung work permit nyo, ang ginagawa ni company namin, automatic nire-renew kayo. I-renew kayo ng work permit, extension lang yun, hindi pala renewal extension. Ngayon, pagka na yun, kahit maghintay na kayo ng PR nyo, okay na yun. Pero yung iba, nag-reapply para maging open work permit, yung ibang mga kasama natin dito. Ngayon, itong ginawa sa tatlong kababayan natin na nasa Halifax, nasa Nova Scotia. Extension lang daw dapat ang gagawin kasi nga nakapagpasa na sila ng PR application nila. Sila doon, dumating daw sila doon 2022. Ngayon, yung iba daw okay naman. Nagtaka raw sila, yung manager, na nagkaroon sila ng notice na maghinto na sa pagtatrabaho yung tatlo nating kababayan. Kasi nga na yung kanilang application ng extension na deny. Dahil nga yung dalawa hindi na bayaran, yung isa hindi na ipasa LMIA. So parang nagagalit pa yung manager, hindi naman sa mga tao, dun sa IRCC, na dahil sa mga maling ganyan lang. Parang hindi naman siya yung parang error na kunyari meron kayong na alam mo yun, may mali sa dokumento nyo, meron lang na kalimutan na ipasa. Kahit naman ako yung payment yung nakalimutan. Sa sa CBC na news to, ilalagay ko dyan yung link. Tapos yun nga, pinahinto sila ng trabaho yung tatlo. Tapos it's either mag-reapply daw sila ng kanilang work permit or extension. Raw yun, aabutin ng mga 6 months, or umalis na raw sila ng Canada within 3 months. Ganun na katagal yung process ng ng pag-extend, pag-re-reapply, mga ganyan. Ang problema doon, kahit dun sa piliin nila na yun, hindi sila magtatrabaho. Ngayon, ang nirereklamo nila, paano naman daw sila mabubuhay? Kung kunyari mag-re-reapply daw sila, 6 na buwan silang hindi magtatrabaho. Saan daw nila kukunin yung pang rent nila, pang kain nila, mga ganun. Kaya nangangamba sila na uuwi na sila within 3 months. Kawawa din, di ba? Dahil lang sa pagkakamali ng ng kanilang employer, sila yung nagsuffer. Kaya madalas ko rin sinasabi rito na mas maganda mag-DIY na lang kayo sa mga application nyo ng kunyari permanent residency, or mag-extend kayo or mag-a-apply kayo ng work permit, kasi mas masisigurado nyo yung double check, triple check nyo yung mga requirements na ipapasa nyo. Kasi ngayon daw, ang isa sa sinabi dun sa article, yung lawyer, sabi, dati raw yung mga ganyan na pagkakamali, inaano lang daw yan ni IRCC. Parang i-email lang kayo na meron kayong kulang ganito. Kunyari yun, hindi pa kayo nakapagbayad, wala yung LMIA, ganyan. Tapos ipapasa nyo lang. Ngayon daw, sa higpit, diretso raw agad na deny. Yun ang masakit. Saka di ba nga yung huling video ni Miss Ina na talagang ang daming napapauwi ng mga temporary foreign workers, saka mga student. Dahil nga target nila ngayon talaga ilang milyon na mapauwi na mga imigrante. Hopefully yung kababayan natin maayos nila, or kung ano yung gagawin ng employer nila, kasi ang sinasabi niya, kailangan daw nila yung mga
ano nila, yung mga employees nila na nagtatrabaho sa kanila, kasi nga karamihan daw sa mga Canadians na nandito, yung sinasabi nga nila, wala rin nag-a-apply ng mga ganyan sa construction. Kaya madalas daw yung mga temporary foreign workers ang mga sumasalo ng mga trabahong ganyan. Sana yung mga kababayan natin, no, hindi masira ang kanilang Canadian dream dahil lang sa ganyan. Kasi naghihintay na sila. Yung isa raw doon, ready na raw yung pamilya na pumunta rito kasi nga naghihintay na lang ng PR eh. Tapos yung isa naman daw, nagpapadala sa pamilya niya sa Pilipinas ng pera. Kasi syempre iba yung sahod dito tapos papadala mo sa Pilipinas. Malaking tulong daw sa pamilya nila sa Pilipinas. Ngayon daw kung hihinto raw sila ng 6 na buwan sa pagtatrabaho, saan sila kukuha ng pera? Saan sila kukuha ng pampadala? Saan sila kukuha ng renta nila? Pangkain, 'di ba? Yung pang-araw-araw. Wala. Kaya mapipilitan silang umuwi within 3 months. Sayang 'yun. Halos kasabay lang namin 2022, no? Yun lang, uwi na ako. Or susunduin ko na pala 'yung asawa ko. Didiretso na ako sa kanilang trabaho. 'Yun lang ang aking maibabahagi sa inyo. No? Like, share, subscribe yung mga alam nyo. Sige na, paalam. within 3 months.